So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang Elio po And this time naman guys, pag-usapan po natin ang balita po galing kay Kuya Val po na yung lumang bahay ni Biancy ay pinuntahan niya muli at nakita niyang nawasak na nga yung harapan. Kaya ipapagawa niya ito. Grabe guys, si Kuya Val po kumbaga talagang yung kanyang pagtulong ay unlimited. Kumbaga may bahay na sinabihan bago, matibay, maganda, pero concerned pa rin siya sa pinanggalingan ng pamilya ni Biancy. Kumbaga napag-alaman kasi niya na may nakatira doon na walang iba kundi yung tiyuhin po ni Biancy, kapatid ni Tatay Viran. Kaya ayun, extended na naman po yung pagtulong na kanyang gagawin. Ito yung nakakatuwa sa mga matubang guys dahil wala silang pinipili na tutulungan. Kumbaga dati nang natulungan. Una si Biancy, siyempre kasama pamilya niya. Kaya naman, yung nakatira doon, walang iba kundi yung tito nila. So yan guys, ang bigyan po natin ng reaksyon at samahan din natin si Kuya Val at silipin din natin yung mga pangyayari sa EDSI nung okay pa. At dito nga guys, ay napanood natin before si Biancy dyan na naglabas na ng saloobin. At yun, ang isang sa tingin ko ay lalong minahal siya ng mga netizens at mga supporters po niya. So sumahan po rin ako guys, and bago tayo tumuloy, syempre, wag po natin kalimutan magtamsak and patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap. Kahit anong mangyari, kahit anong issue pa yan, tuloy lang natin pong suportahan. Yan ay sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course si Kalingap Prab po. So let's go! Abangan niyo po yung mga ginagawa namin everyday. Kanina po yung dating bahay ni Biancy, yung dating bahay po nila, nasinira po ng bagyo. Yung harap, natanggal po yung mga bubong. Pinagawa po natin. Grabe, Grabe. Ang nagtira doon ay kapatid ni Tatay Viran. Pinagawa natin. Mga kaibigan, yung dating bahay ni Biancy. Matindi talaga si Kuya Val guys. Kasi alam nyo na, yung nakarang bagyo yung uwan ni super lakas. Siyempre tabing dagat yun, tabing dagat. Kaya natanggal yung bubong po dahil sa hangin, totally po tanggal. So kanina po bumili ako ng 7 euro. Yun. Para gawin at ayusin po yung bahay. Bahay dati nila Biancy, mga kaibigan. Tuwang-tuwa yung kapatid ni Tay Viran. Tuwang-tuwa po at siyempre po, maayos yung bahay po nila. Dahil sa ating programa, sa bawat kakaiba talaga si Kuya Val guys, Talagang yung kahit yung pinaglumaan at hindi na tinitirahan din na Biancy dahil napag-alaman nga niya na may nakatira pa doon ay talagang papaayos pa rin niya. Anyway, napakaganda po nung naisip ni Kuya Val na yun kasi ang hirap naman po, napabayaan po yun, Dahil napakaraming memories, lalong-lalo na yung pamilya ni Biancy and of course, ang ating hinahangaan po na EDSI po, Grabe po guys, andun halos lahat yung mga magagandang memories dahil doon po talaga nag-umpisa. So samahan po natin si Kuya Val guys. Ay mga kaibigan, kina Biancy, dating bahay po nila. Nasa tabing dagat po ito. Tayo. Yeah. So yun guys, kung napapansin po ninyo, yung may kawakawayan na yan. Dating napakaganda po yan ay
ginastusan din po yan ni Biancy before. Nung nakilala kasi ng Kalingap, ay wala pa talaga yan. Tapos ay ipinagawa po nila. Actually, pinagawa ng tatay ni Biancy po ano. Pero galing po sa kinita ni Biancy yung pinampagawa para nga daw may matambayan ang Kalingap kapag ka po sila ay dumadalaw dahil medyo may kasikipan po yung bahay nila. Kung sa loob po sila mag stay po ano, napakaganda po niyan. Andyan po yung mga shoes na collection ni Biancy, andyan yung mga stuffed toys na collection ni Biancy, and maya-maya lang guys, meron tayong ipapanood na video na kung saan ay talagang nag-umpisa yung mga kilig-kilig na yan. And dito rin, mas nakilala si Biancy na may kakaibang attitude po, ano, napakagandang attitude, napaka-positive guys. So, antabayan na lang po natin at ituloy muna natin ito. Dito po Ayun, laging malakas ang hangin dito. Ang Kalingap. Alam mo yan, oh. Wala nang bagyo po, wala nang sama ng panahon, pero malakas ang hangin po dito. Yan. Yung bahay nila dati. Nila Biancy. Talagang grabe yung inabot. Ngayon, sila po yung nasa bagong bahay na po sila, mga Kalingap. Labot ng Actually guys, yung nakikita natin na itim na tolda na yan, CR po yan eh. And parang nabanggit ni Biancy before na yan ay inabot din at nawasak. Siguro nga ay naayos na po nung ano, ng tsuhin po niya ano. Kaya hindi na isasama ni Kuya Bal sa ipapagawa niya. tubig. Yung nakarang bagyo pong uwan, yan po inabot dito ng tubig. Oh. Ibang-iba na talaga yung tsura. Yung mga itinambak ng mga ano dito. Yan po mga Kalingap po. Yun po yung kaibahan guys, no? Kapag ka may mga nakatira talaga na pamilya, ay talaga naasikaso pa yung tirahan na yan. Sabihin natin luma. Kahit dati, nung nakilala sila ng Kalingap, ay talagang luma na yan. Pero malinis at maayos, no? Luma lang, pero malinis at maayos. And kahit yan, sa may harapan ng dagat na yan, tabing dagat, ay talagang nililinis po nila. Pero siyempre, may babae, di ba? Pero ngayon, talagang ano na, kung titingnan ay parang wala nang nakatira, pero merong nakatira guys. Warak na baga lahat ng mga nandito. At yung puno ng talisay na yan, nako, ang daming memories dyan. Meron po kasing ano dyan dati, bench na kung saan tambayan din yan guys. Nakakamiss. Warak na po. So, ayos sa looban. Kaya mga Kalingap. Wala na. Sira dito yung anong hangin kasi rito. Ayun. Yan yung CR. Halos mawawarak na itong mga bato rito na ano. Yan na. Wala silang baboy. Oh. Wala ng baboy po mga Kalingap. Wala na silang baboy dyan kasi guys, ano, meron na silang bagong baboyan at napakalaki nga po yun, no? At yun ay nabili nila kahit sabihin na hulugan ay galing po sa pinaghirapan ni Biancy, yung pinambili po nila guys. Wala ng baboy rito. Ano kuya? Kumusta ng dagat dito? Wala na, oh. Bigyan natin itong bigas si kuya. May bigas pa doon, di ba? Grabe, Bigas may pa dyan? pabigas pa. Iba talaga si Kuya Val. Ano, di ba malamig paggabi? Malamig man po. Malamig, no? Anong nangyari dito? Ilang yero yan? Anim. Ito. 6 na 8. 8 feet. Ito kuya, may bigas ka. Grabe, Ayan, ang bigas. bait talaga. Dito na sa loob. Tandaan. Ilang yero ito? 1, 2, 3, mga 8. Ito 8.
Namimiss namin madalas yung bahay na ito ay. Yun. Sa wakas guys, narinig ko rin kay Kuya Val yung salita na yun, no? Na namimiss nila madalas. And of course, hindi lang po sila, kundi tayo man din na nakikinood lang, ay talagang sobrang nakakamiss po yung bahay na yan. Kumbaga ay, yan ay isang matinding alaala po ano, ng pamilya po ni Biancy and of course, Team Kalingap at EDC. Matinding, ano po yan guys, maraming memories ang nabuo dyan. Kaya, pati si Kuya Bal pala, napaka, ano niya, no, sentimental na tao din. Grabe. Paano ko sana ayusin ko po ito kaya lang wala pang wala pang budget. Nasa si misis mo? Wala na ako akong misis. Ano na ako? 7 taon na po akong walang ano. Sino ang panganay? Ikaw, si Biran? Siya po sa akin. Siya ang panganay. Oo. So, itong tiyuhin ni Biancy guys, 7 taon nang ano, hiwalay sa asawa at younger brother po yan ng tatay ni Biancy. Yan. May anak ka naman. Mayroon po. May kasama ka rito, wala? Meron po akong isang kasama dito lalaki. Anak, Bunso po. anak mo? May kasama pala siya dyan. Ilan ba anak Isang mo lahat? anak niya, Lalaki. lalaki. Yan, 5 yan. 3 lalaki, 2. Nasa si misis mo? Nag-bahay po baga. Matagal na? Matagal na po. Grabe. Yung misis daw niya guys, lumipat na sa ibang bahay. Kumbaga, parang nag-over the bakod. Humiwalay na. Ano na po ako. 7 taon na po ngayon. Nasa siya ngayon? Sa Parakali daw po ba kayo? May anak na rin. 2 na daw po. May anak ng 2 yung asawa niya. Hindi kayo nagkikita nung asawa mo? Hindi na po. Ilang buwan na? 7 taon na po. 7 taon na. Gulan po. Sila nay. Tinangay ng bagyo. Ang bubong. Pitong hero yan, oh. Na diotso. Si Kuya Bal, Po. kasi po noon, ano ko ikaw, friend ko, kasi yung bahay nito, sira na ho, talaga yung maliit dito. Ay, friend kita, Ano mo, anak mo si Biran? hindi ho, pamangkin. Pamangkin. Oo. Kumbaga, pamangkin niya si Tatay Beran. Ibig sabihin, parang lola na din ni Biancy pala ito, guys. Saan ang bahay mo, nay? Nandun ho sa kabila. Sila Biran, maganda ng bahay. Oo. Kontento na ron. Oo. May tindahan na. Daw po nga eh. Kaya naawa si Binirando, pinatira ito dito. Kasi Nadala yung ano naman na bagyo. Nadala yung bagyo. Dapat kasal kayo, asawa mo? Kasal po kami sa WIS. Kasal kayo. Tagal na akong hiwalay yan. Ay, hindi ko man ako siya ko. Iniwan pala siya ang asawa niya. Oo. Grabe. May nalaman tuloy tayong mga, chismis. Sumama sa iba. Taga saan yung Sumama sa iba. babae na yun? Kaya lang matagal na po sila sa Santa Elena nakatira. Matagal na. 18 years po kami nagsama na. 18. Grabe guys, no? 18 years silang nagsama at kasal sila sa West. Tapos nagawa pang sumama sa iba yung kanyang asawa. Parang 5 po yata yung kanilang anak. Ano kaya ang naging dahilan guys? Sana matanong ni Kuya Val. Saan nakatira dito rin? Hindi po, Santa Elena din po ako nakatira din. Nagtira din ako dun sa Santa Elena. Ng mga neighbor ko. Pilay-pilay na yan. Ba't ka raw iniwan ng asawa mo? Medyo po, medyo po may... May kwentong masalimot. May something. Natanong nga. Something. Hindi natin po malaman sa pira o saan. Lagi sa pira yan. Kung mapira ka, di ka iwan nun. Ayos man po yung, Dagdagan mo pa. ayos man po yung ano ko sa kanya. Ganun talaga guys. Kadalasan na nagiging dahilan ng paghihiwalay. Para sa akin ay 2 bagay lang yan eh. It's either pera or attitude ng bawat isa po Maganda sana kahit walang gaanong pera, hindi naman pwedeng wala talagang pera kasi meron yan, palaging meron kahit sabihin natin kaunti yan.
kahit kaunti lang ang pera, kung maayos po yung samahan ninyo, ay siguro masisave yung inyong relasyon po, ano. Pero pwede, depende rin talaga sa tao. Nakadepende palagi sa tao. Yun guys. Pag walang kontento yung isa or kayong dalawa, ay talagang mawawasak ang isang relasyon ng dahil sa pera. Bigay sa kanya na lagi ng pira. Tuwing kuwan ko nga, Martis, bigay ako sa kanya. Bakulang sa romansa. Siguro. No, at nag-anak ng iba. Mira yan. Natawa ako kay Kuya Val. Sabi kasi nung tsuhin ni Biancy guys, binibigay naman daw niya. Yung kanyang kinikita po every time na kumikita siya. Kaya lang sabi ni Kuya Val, baka kulang sa romansa. Nakalima ka na, kulang pa. Kulang. Ang bihira yan. Andun ang anak niya. Malaki ng anak mo. Mukhang pamilya talaga ni Biancy guys ang ang maraming malaking pamilya. Kagaya nito, tsuhin niya, 5 yung anak. Si Biancy, marami din. Siguro, yung mga father nila, kasi magkapatid yung kapatid ni Tatay Berante siguro sadyang masipag sila pareho. Ano na po? Grade 6 na po. Yung panganay, ilang taon na yung panganay? 24 po. May asawa na rin. Meron na po. 24, may asawa na. Yung panganay na anak niya. Ito pala ay nasa 7 yero pala ito. Pero pag umulan, hindi ka ito mabasa. At hindi kasi yung bagyong dumating ay malakas. Salamat po, Kuya Val. O sige, dito muna ako ha. Ito po sa bigas. Kuya Val. Nay, babalik kami dito. Babalik kami yero. So yun guys, so silipin naman po natin yung mga ilang memories ng EDSI dyan. Kasi nakakapanghinayang talaga yung part na yan yung nawasak na yan. Tingnan natin kung gaano kaganda dati guys. Nakarayiruan namin yun. Yan Grabe. Paano ba ito nandito? Ay, mali. Anyway, hulaan nyo na lang guys kung anong part ito. Kung saan natin kinuha tong video na to guys. Bakit naaalala ka? Di ko maliwanag sa atin ay nagdaan. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Mawawala ay di masayang naman. At ilang bakit na lang. Ikaw lang at ako. Yun, no? Grabe guys, sa totoo lang, ito yung EDSI. Ito yung mga original na singing tandem, di ba? Halos every vlog nila before ay meron silang kantahan dahil si Biancy nga po ay mahilig din magkakakanta. So yun, sa tingin ko sila original talaga. Sorry mahina ang boses ko. May touch na. Grabe mga tingin ni Biancy talaga, iba. Salamat po. Bawat Ano po kayo magting? Natawa ako sa reaction ni Biancy kung hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung anong sasabihin niya kay Edu. Ayaw niya tinitingnan siya habang umiinom. privacy pag mainom. Baka po sa inyo mailaw ito. Ano po, Grabe. mapunta na lang po ako dun. Hindi. Makakaabala na po. Hindi ka naman nabala eh. Gusto ko nga lagi kasama ka. Gusto ko yung kahit whole day pa. Kahit araw-araw pa. Grabe. Kahit saan. Yan ang isang sinasabi ko na mga nakakamiss sa kanilang pinag-umpisahan guys, no? Yung mga simpleng salita. Pero, ewan ko ba, bakit yung mga nanonood kilig na kilig? Kala mo naman, hindi ako kinikilig din, no? Right Grabe. May basher ka? Meron?
Parang wala man ako nababasa. Ha? Nag-message po sa akin. Nag-message sa'yo. Hayaan mo yun? Thank you din po sa kanila kasi sila din po yung dahilan po ng pagiging matatag ko po. Grabe, wala nang thank you na basher. Message ko pa. Hindi naman po ako nagagalit kasi po. Alam ko po na manahal po kasi nila yung mga yung dati niya pong tinutulungan niya. Grabe. Naiintindihan mo sila, Opo. Grabe, inintindi pa niyang basher. Matindi guys, no? Ito yung actually, isa ito sa mga unang minahal ng mga supporters kay Beyonce. Ito yung sinasabi ko kanina guys. Sino ba naman yung hindi mapapahanga sa kanya? Siya na nga yung binabash. Pero nagpapasalamat pa siya sa mga bashers. At naiintindihan niya kung bakit. Grabe po na. Actually, dalawa yan eh. Dalawa yung nambabash before nung nag-uumpisa pa. Kumbaga yung mga dating nakasama ni Kalingap Edu na naging unang nakatandem niya, yung mga supporters po noon, alam nyo na kung sino-sino po, hindi na kailangan banggitin pa ulit. Yung mga supporters nila, yun po yung nambabash. Pero nakakabilib talaga si Beyonce. Imbes na magalit. Naiintindihan pa niya yung mga bashers. Ilan kaya sa panahon na ito, ang mga tao na kagaya ni Beyonce na ganun kalalim at ganun kalawak kung mag-isip at yung pasensya niya ay talagang mahirap masukat guys, mahirap sukatin, matindi. And so yun guys, maigsi lang po ito and tapusin na po natin. Napakabait talaga nito ni Beyonce, grabe. Sobrang bait po ni Beyonce. So yun na guys and yun at muli pa ako nagpapasalamat sa inyo guys dahil kahit konti lang yung pinili ni Kalinga Prab na allowed na mag-react sa kanyang mga videos sa ngayon, mga bagong videos ngayon, ay kami po sa Karepa ay parang hindi nabigyan ng chance para gumawa ng reaksyon sa kanyang mga videos ngayon, no? Pero okay lang, naintindihan naman namin siya Kasi hindi naman po lahat ay talagang nagugustuhan niya po and minsan may mga din maayos na reactors na sa Karepa kumbaga hindi naman mahilig makipagbangayan po yun po yung ayaw kasi ni Kalinga Prab minsan yung bangayan ng bangayan, issue na issue, actually nababanggit naman po niya yan, nababanggit niya yan and sa tingin ko lang din mali siguro yung nasabi ko kanina. Wala sa Karepa yung mga reactors na na mga sinasabi niyang balahura guys. Actually, yan karamihan ay hindi naman talaga taga-Kalingap. So yun guys. And of course, yung Karepa naman kasi, yung grupo po namin ay under kami ni Kuya Val. Kay Kuya Val po talaga kami And dati po kasi ay binigyan kami ng access ni Kuya Val at ni Kalinga Prab na kahit aling videos sa kanila na gawa po nila ay pwede namin gawa ng reaction. And this time, may pinili po si Kalinga Prab na 4 na reactors lang. Sana ay pansamantala lang. Sana ay i-open ulit kami soon. And hindi naman tayo, guys kumbaga, makikita naman yan sa channel na hindi naman tayo magulo. At hindi naman tayo nang babalahura, di ba? Sang-ayon ba kayo doon guys? Pa-comment na lang po kung naniniwala kayo na isa ako sa mga hindi naman balahura na reactors. Na reactor ng Kalingap. So yun guys, maraming salamat po muli sa inyo lahat. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And mag-ingat po. At God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And please, huwag kalimutan mag-thumbs up. So, yun lang po guys. So, bye-bye po muna pansamantala. Bye.